Hello there again guys and welcome back to a day in my life as a vloggeress. For today's video ay itutour ko naman kayo sa isa sa pinakamagandang mansyon. Oo, tama ang narinig mo, mansyon sa Iloilo. Well, tara at samahan ninyo ako sa aking biyahe. Tagal ko na ring hindi nakalabas ng bahay at parang nabubulok na ang mga damit kong panglakad. Kaya sabi ko naman, go for the lakwatsa for today's video habang hindi pa umuulan. Napag-isipan ko na pumunta sa Atria Park sa Iloilo City. Parang hindi ko pa siya napupuntahan. May masarap daw doon na molo soup at batchoy. Parang kasing sarap din sa La Paz. Kaso nga, nung nagtanong ako kung paano ba pumunta roon, sabi nung nagtitiket, dumadaan daw yung pa SM City na bus pero iikot pala sila. Kaya wala na talaga akong nagawa at nakasakay na ako. Dapat pala auto na jeep ang sasakyan ko. So bumaba na lang ako ng bus at napagtanto ko na itour ko na lang kayo dito sa pinakamagandang mansyon sa Iloilo, ang Molo Mansion. Yes, sa buong buhay ko sa Iloilo ay first time ko palang pumunta rito. Napakalawak nitong Molo Mansion at marami na ring kainan dito sa loob. Pero bago kayo matakam sa masarap na molo soup ay itour ko muna kayo dito sa loob. Kung mapapansin ninyo, maraming ngang nakadisplay ng mga souvenir items dito sa loob. Mostly ay local products o gawa ng mga mahuhusay na Ilonggo designers at business owners. Namangha talaga ako sa nakita ko sa loob dahil napakaraming accessories na gawa sa pure pearls. Buhay na naman ang inner child ko nung nakita ko yung mga accessories at clothing items na nakadisplay. Ang gaganda talaga. Marami silang iba't ibang design or accessories at marami sa nakadisplay ay South Sea pearls. Maliban sa mga perlas ay napakaraming ang clothing items from Kultura at napakaganda ng tela niya. Pati na rin ang mga disenyo. Meron ding mga palamuti, tumblers, keychains, yung ref magnet at iba pa. Napakabait ng mga nagbabantay rito sa Molo Mansion. Papasok mo pa lang ay bumabati na talaga sila. Nagtanong rin ako kung pwede ba umakyat sa taas para ma-explore ko yung lugar. Kaya tara, samahan nyo ako. Ang ganda rin dito sa taas, mahangin, tsaka napakaraming painting na iba't iba ang style. Dito mo talaga mapapatunayan na pinipreserba ang kultura at iniingatan. Tunay din na kahanga-hanga ang galing ng mga artist sa Iloilo City. Hindi lang mapinalanggaon, maarte man. So, tanaw mo rito sa taas ang napakalawak na Molo Mansion, kaya nga pwede talaga rito magdaos ng events. Isang tourist attraction din itong Molo Mansion, kaya napakaraming tao talaga ang bumibisita. Napakaraming turista ngayong araw, mostly Korean yung mga nakikita ko at local tourist galing sa iba't ibang probinsya. Nakakagutom rin pala mag-ikot-ikot, kaya tara, hanap tayo ng makakain dito mismo sa gilid lang ng mansion. Nag-iisip ako kanina kung ano kakainin ko. Since dito na ako sa Molo ay tara, kain tayo ng famous na Molo soup. Luckily ay mayroon dito sa Kuro Cafe ng hinahanap kong Molo soup. Kaya dito na ako nag-dine in. Babait din ng mga nagsiserve dito. Nag-order lang ako ng Molo soup. Timing sa maulanon nga tiyempo. So mostly ay coffee drinks in-offer nila, pero meron din namang matcha drinks or some cola. Tara, kain tayo ng molo soup sa Molo Iloilo. Wow! So sa nakikita ninyo, sabaw pa lang ay matatakam ka na. Authentic itong molo soup na siyang sikat na sikat sa Pilipinas. Kung balak ninyong pumunta rito ay bili kayo nitong molo ball. Pwede nyo siyang ihalo sa miswa soup. Masarap to pag may partner na Roberto Siopaw o di kaya ay puto sa dahon. Mabubusog ka talaga sa murang halaga lang. So, after ko kumain ay nag-ikot-ikot ako sa gilid. Meron din pala ditong pasalubong center. Tsaka malapit sa CR ay may napakalawak na parking lot. Kaya kung meron kang sasakyan ay nako, gumala ka na rito. Ilang oras din pala akong nagtagal dito at napakaraming tao na rin ang nakapunta at nakabalik. Tara at ikutin naman natin ang Molo Plaza. Sa nagustuhan ko sa Molo ay itong napakalawak na space sa plaza nila. Punong lugar, mahangin, stylish design sa harap ng magandang simbahan. Kung mapapansin ninyo ay may mga Koreans na nagpipicture sa harap ng simbahan. Napaka-spacious talaga ng lugar at ang sarap maglakad-lakad o di kaya ay mag-model-modelan. Bago tayo pumasok sa simbahan ay tara, samahan nyo ako bumili ng bibingka. Well, bagong luto talaga siya at mainit-init pa. Pwede kang bumili ng 50 pesos or 100 pesos per pack.
Ito talaga ang nakakamiss pagkatapos ng Misa de Gallo. Yung tipong after ng misa ay nakapila kayo para bumili ng bibingka. Hindi nga rin nawawala ang mga nagtitinda ng bibingka rito at dito lang yan sa harap mismo ng Molo Mansion at ng simbahan. Ang sarap papakin habang nakaupo dito sa mga ribulto. So ipapakita ko sa inyo yung itsura niya. Meron pa siyang buko sa loob at tamang-tama lang ang pagkakaluto. Kanina pa ako ikot ng ikot tapos naiisip ko kung saan ba galing ang music or tunog. Voila! Meron pala talaga silang speaker na nakakalat sa paligid na nakalubog sa lupa. O diba? Nakaka-relax, parang balak kong tumambay dito lagi. May maayos rin na basurahan sa paligid kaya napakalinis tignan. Tara at samahan ninyo ako sa loob ng simbahan. Hindi ko na maalala kung nakapasok na ba ako rito pero namamangha talaga ako sa mga retablo sa loob. Itinayo pala itong simbahan noong 1831 and it was declared as a national landmark in 1992. This church is also famous for being the feminist church and the only one in the country with 16 statues of female saints lined in 2 rows perched inside the church. Malawak din itong simbahan ng Santa Ana Parish Church, a Neo-Gothic Roman Catholic church. Did you know that in 1896, Dr. Jose Rizal once visited this church because of its biblical painting na hindi mo na halos makita sa ibang simbahan? Tunay ngang nakakamangha at napaka-historical ng mga simbahan at lugar dito sa Iloilo. Kaya dapat lang nating ipagmalaki at ingatan pa. For mass schedules ay pwede nating i-check ang kanilang Facebook page. Marami na ring establishmento dito sa Molo, mga restaurants na sa paligid ng plaza mo lang makikita. Hanggang dito na lang, salamat sa panonood, hanggang sa muli, bye!